years yung papalitan. So kung marami kayong gumagamit niya, or marami kayong battery na gagamitin, so every 2 years kayo most likely magpapalit. Pero again, kung gagana yung system, gagana naman po yan. Kasi nasubukan naman na po yan namin dati. Sige po. So kanina, nabanggit ni Sir na automatic na nag-charge yung battery. So dahil po yun sa tinatawag natin na charge controller. So si solar charge controller, ang trabaho niya po niyan is to charge yung battery nyo. So meron po tayong dalawang klase ng charge controller. So una po dyan is yung PWM or yung pulse width modulator. Ito po ay ginagamit sa mga maliliit na system. So mga 12 to 24 volts na system. So meaning, kaya po nitong pagpaandarin is yung mga ilaw, mga ganyan, mga charging ng e-bike, so pwede nyo po siya siyang gamitin. Pero pagdating po sa mga residential, na may mga kasamang motor loads, so may mga aircon, electric fan, ang ginagamit na po natin doon is yung tinatawag natin na MPPT or yung maximum power point tracking. So ito po, sa mga malalaking setup, yan na yung talagang ginagamit natin. Kapag ka po kasi ang PWM ang ginamit nyo sa mga residential na setup, ang losses po kasi ng PWM is almost 80%. So talaga kung ano yung in-input ni solar, yun din yung magiging output niya. Unlike kay PWM, ay kay MPPT, hinahanap niya yung tinatawag natin na sweet spot ng voltage and ng ampere. So, for example, kahit ano pa pong maging input ni ni solar, sabihin na natin ito yung sine wave. Tapos, ito yung yung voltage, ito yung ampere. So, kapag po, kahit ano po kung maging input ni solar, lagi pong hahanapin ni si MPPT yung maximum voltage and yung maximum current. So kung nag-ano po yan, automatic siya na nag-a-adjust para mabigay niya yung pinakamagandang output para sa battery niyo. Unlike yung PWM, na kung ano yung in-input ni solar, yun na rin yung nagiging output niya. So kaya po mas malaki ang losses niya compared kay MPPT.